Ang story na ito ay experience namin mismo ng pamangkin kong 14 years old. Matatakotin siya. Itago na lang natin siya sa pangalan na Lilia. Ang pamangkin ko kasing si Lilia, mapagbiro, palatawa. Kapag nagpa-prank siya ay nagagalit kami kasi mga nakakatakot ang mga pranks niya. Imagine, matatakotin na tao siya pero mahilig siyang manakot ng iba. So back to the story. Itong si Lilia ay mahilig magpuyat. Inaabot na siya minsan ng 4 AM. Pag nagigising ako dahil sa alarm clock ko for work, nakikita ko sa messenger active pa rin siya. Sabi kasi ng kapatid ko, sa kwarto ako ni Lilia matutulog dahil siya lang din naman mag-isa sa kwarto niya. At ito na nga, nung pumunta ako sa kwarto ni Lilia, pagbukas ko ng pinto, umiiyak siya. Ang sabi ko, "Lil, ba't ka umiiyak?" Sabi niya, "Ate, may bata sa bintana." Hindi ko pinansin kasi alam kong biro na naman iyon. Kaya sabi ko, "Gosh, stop joking about ghost. Matatakutin ka pero ang hilig mong magbiro." Galit kong sambit, kaya siya tumahimik na lang. Magabandang hating gabi or madaling araw na, sabihin na lang natin na mga 12 to 2 AM na nun, yung pamangkin ko sumigaw ng malakas. Nabulabog ako kasi yung kwarto niya soundproof, kaya ako lang ang makakarinig. Sabi ko, "Lil, what the heck? Can't you see I'm sleeping?" Sabi niya, "Tita, please stay awake po para makita mo rin yung nakikita ko." Sabi ko naman sa kanya, "Di ba sabi ko tigilan mo na yung pagjo-joke mo about sa mga ganyang bagay? Ayaw mo tumigil?" Sabi niya naman, "Just stay awake, tita." Sinunod ko na lang siya kahit nabibwisit ako. Bumulong siya, sabi niya sa akin, "Act like sleeping lang po. Ate, tingnan mo yung bintana." Ako naman, nagkunwaring tulog habang nakatingin sa bintana. And natakot talaga ako kasi minutes lang, mga 20 minutes, may ulo na sumisilip. Babae, batang babae. Kita ko yung mata parang may liquid na nagpa-flow. Tapos paangat siya ng paangat. Hinawakan ng pamangkin ko ang kamay ko. Ang lamig ng kamay niya. Pagblink ko, wala na yung nasa bintana. Pag-angat ko ng ulo ko, nasa taas siya. Nakabigti, nakatitig sa amin habang nakatingin. Nagtititili kami ng pamangkin ko, pero tumili rin yung batang babae. Pagtapos namin tumili, tumawa yung bata. Natanggal niya yung lubid sa leeg niya at gumapang palabas ng bintana. Kaya sinara ko kagad ang bintana. Pagkahiga ko, niyakap ko yung pamangkin ko. Pagkatingin ko sa likod niya, yung batang babae nakangiti habang nakanganga. Yung liquid na nagpa-flow sa mata niya, dugo pala. And sobrang lapit ng mukha niya. Agad kong ipinikit ang mga mata ko at nagdasal sa isip ko. Pero yung dasal ko sa isipan ko, sinasabi niya, sinasabayan niya yung ama namin na dasal. Kaya nagdasal ako ng iba. Nagdasal ako ng mataimtim, pero ginugulo niya ako. Sumisigaw siya. Pagdilat ko ng aking mga mata, nandoon pa rin siya. Pagkapikit ko at pagdilat ko ulit ng aking mga mata, hindi ko na alam ang nangyari dahil umaga na. Kumaripas ako ng takbo pababa. Nakita ko yung pamangkin ko at kapatid ko at ang asawa niya. Umiiyak. Si Lilia, nasyak, at hanggang ngayon, umiiyak pa rin. Parang naging abnormal na. Dahil doon, nag-decide ang kapatid ko at ang asawa niya na lumipat na lang ng bahay dahil kinuwento ko sa kanila ang nangyari. At ang nabalitaan namin, tuwing may lumilipat sa bahay ng ate ko, umaalis rin dahil ganun. Kaparehas na nangyari kay Lilia. Hanggang ngayon, walang nagtatagal sa bahay ng kapatid ko dahil kahit anong blessing, ayaw pa rin umalis ng kaluluwa. Kung nag-enjoy at kinilabutan kayo sa story natin ngayon, pwede kayong mag-subscribe at kung nais nyong ibahagi sa ating channel ang mga kapanindig balahibong mga karanasan nyo, maaaring lamang kayo magpunta sa ating description box at nandoon ang link sa ating Facebook page. Paki-message na lang ako. Maraming salamat po.